This house was built in 1871. This is a classic bahay na bato. Ang gumawa ng bahay na to ay yung aking great-grandfather na Katipunero. Ito sa aming mga furniture dito, original. Ito yung Spanish style na aparador namin kasi dati, pinturado pa to. Yeah, this house was built 1871. This is a classic bahay na bato. Actually, it was built during the nationalist period prior to the revolution against Spain. Ang gumawa ng bahay na to ay yung aking great-grandfather na Katipunero na si Juan Cabrera Goco. So ginawa niya itong bahay na to at nagpalaki siya ng pamilya dito, mga 7 children. And one of them is my direct grandfather, na tatay ni Raul na nag-restore ng bahay na ito noong 1999. And naging historical house siya noong 2001. I always say, kung ang bahay mo ay isang historical house, kasi merong historical event na nang-happen dito o historical figure. And of course, ang historical figure is my great-grandfather who was a member of the Katipunan. He was the treasurer ng Katipunan sa Southern Tagalog region. So yung mga kontribusyon ng mga taong bayan para sa laban against the Spanish, dito na pupunta. Tapos from here, dinidistribute yan all over the Philippines para sa revolusyon. Not only that, ang tatay ko din ay isang historical figure kasi dati siyang Solicitor General ng ating bansa at dating Philippine Ambassador to Canada, the only Filipino that won got elected sa International Law Commission sa UN. So, masasabi na rin namin na kasi rumaos na rin siya, he passed away in 2014. He is also very much a figure in the history of this house because siya rin ang nag-ayos ng bahay na to at mahal niya itong bahay. Oo. Yeah. So, yun yun. So, kami naman, since rumaos na ang aking nanay at tatay, kami na ang generation na nag-aalaga ng bahay na ito. And today at this time, what we do is we try to maintain the house and make it dignified because ang bahay na ito ay bahay ng Pilipino. At of course, we want to always remember the proud past of Filipino history. So nandito tayo sa dinner area. So ito yung setup mo, sir, ano? Oh, ito yung mga settings ko, kagaya nito. Lahat to may historical narrative. For example, ito, mga plato ng mga lola ko yan. Kung ako'y bumibisita dito. So hindi ito yung binili sa SNR? Hindi. Ito yung talagang makaluma na yan. Ito yung tatay ko, siya yung ambassador ng Canada. Ito yung mga plato na hino-host niya sa mga dignitary. Ang ganda ng plato mo na yan, sir. So ngayon, nung nauwi na niya dito sa Pilipinas yan, ito na, dito ko na pinapakita yung mga plato niya. Tapos pati itong mga silverware, dati pa ito, noong araw pa ito. So ito ang aming sineserve. So nakakatuwa nga kasi sa mga lola ko pa to eh. Oo. So ako galing, nakip mo pa yung mga yan. Oo, nakip pa namin. So ngayon sinishare na namin yan. Kasi ano pa ang gagawin mo, di ba? Oo nga. Display mo lang. Tapos di mo lang gagamitin. Magandang experiensya kasi dati nung pumupunta kami dito nung bata ako at naiimbita kami sa mga lumang bahay dito. Ganun din ang trato sa amin. Binibigyan kami ng heirloom lunch. At hindi ko makalimutan. Dahil ang ganda eh. Nakakatuwa eh. Something na maaalala mo parati, no? Definitely. Well, that's what you want. Gusto namin na maalala mo na ang hindi nangyari. Unforgettable moment, kumbaga. At siguro at that point, maimbita mo rin yung iba para ma-experience. Totoo, sir. Oo. So ito rin, ito naman, mapakita ko naman sa iyo ito. Itong mga basong ito, sa lola pa namin to. Di ba? Oh, talaga? Ito na mo, turn of the century pa itong mga basong ito eh. Oo nga, hindi na ako nakakita ng mga ganyan ngayon. Ito naman, crystal na to, nung kasal ng nanay at tatay ko. Talaga? Which was, over 60 years ago. They were married in 1961. 1961. So ito yung kanilang mga regalo nung sila kinasal. Ito naman, ang aking lolo ay senador ng Pilipinas. So ito'y binigay niya sa aking nanay nung siya'y namumuhay at nagpapalaki ng pamilya.
So ito, nakakatuwa ito kasi tinan mo ito, Ano yung nakalagay dyan, sir? hand-painted na mga plato. So ito, ano yan? So Galing. lahat yan may mga kwento at nakakatuwa lahat ng mga kwento niya. Ito naman, mga ano namin dito, ito yung mga koleksyon ng heirloom na mga Oo, glassware namin. Oo nga, no? At dumadami yan, nanganganak yan over time. kasi Dahil, nagkakaroon ng kontribusyon ng mga iba-ibang pamilya, kunyari rumaos na, Oo. dito na dinadala, Oo. para makwento. So nakakatawa kasi di ba meron tayong mga ganyan, yung mga display na ganyan. Mga Pilipino, typical yan eh. oo. So kami, ito na, napakalaki na at napakarami na. So ako'y natutuwa dahil ganyan na nga, pwede naming siguro mapagyabang. Basta maganda lang at magagamit namin. Kasi yung mga iba dyan talagang matanda na. At nai-enjoy na ng ibang tao. Ng aming mga bisita. Etong taas, sir, ito talaga yung main house talaga. Oo, eh. ito yung Baba main kasi house. silong lang eh, no? Silong yun dati, silong yun. At ngayon, ang function nun is naging ano na siya, naging parang, doon ko na sinisimula ang aking tour. Doon na, tas bago Tapos aakyat. bago aakyat at Oo. magla-lunch dito. So dito sa taas, sir, may dalawa kang bedroom. Oo, madalawa. Dalawa Pero sa originally, dati dito ang kitchen. Pero nung nirestore yung bahay noong 1999, bulok na kasi yung kitchen dito. So ginawa na lang kwarto, binaba. I see. Okay. Pero originally, isa lang ang kwarto dito, yun lang ang kwarto. So punta tayo doon. Halika, tignan punta natin. tayo. So eto pala yung dating kitchen, itong part na to. Oo, yun so yung, bago yun na yung itong dating room na kitchen to. dito. Okay. Tapos So, doon ang dating azotea. Ito sa aming mga furniture dito, original. Ni-restore lang. Pero ito mga furniture na ito, naalala ko nung kami pumupunta dito nung bata pa kami. Nandito na ito. Andyan na talaga siya. Ay, hindi pa itong mga ito. Nandito na ito. Galinera. Yeah, Gallinera yan. Gallinera. Galinera. Of course, alam mo naman siguro nung unang panahon na pati Manok. nasa babayan. Nilalagyan ng manok. Tapos ito naman ang aming aparador. Oo. Tapos ito yung Spanish style na aparador namin kasi dati pinturado pa to kasi nung colonial period gusto ng mga ng mga colonists yung alam mo naman mga puti, Oo. yung mga pinturado. So ngayon, tinanggal mo yung pintura, Tinanggal na sir. tinirip na yung pintura at ayan, lumabas na lahat ng wood grain niya. Oo. Alright. So Mas ayan maganda, no? Ayan ang aparador ng during the Spanish colonial period. Aparador. Diba? So ito yung original na bedroom talaga. Ito naman yung original na bedroom. Ginawa namin parang art gallery. Oo. Okay? So, lahat ng mga artworks ng aking pamilya nung Nandito. nilagay na namin dito. At meron kaming consistent team dito na parang hardin eh. So yan. Tapos ito ang nanay ko, si Marieta, she just passed away. What team? Okay. Yung pala ibig sabihin. Tapos ito ng naman, roomhouse. si Bango. Sino siya, sir? Sorry, si Picasso. It's a Picasso print. Picasso print. It's a Picasso print. My father used to hang that in his office. So, pero it's Picasso. Actually, it's one of the original prints. It's a very popular print actually, pero my father got that in Barcelona when he was a young man. Okay. Tapos meron kaming barong dito, dahil alam mo ang Taal, Oo, dahil is pagawaan, yes. capital of the Barong Tagalog. Oo, capital of Barong Tagalog. Tama. Capital of the Barong Tagalog. Okay. Di ba? So yan, so we're still, kasi sabi ko nga sa'yo, kapipintura lang ulit itong bahay na ito. So Kaya pala we're still- nasara siya ng matagal na araw. we're still fixing a few things around here. So yung frame na yun, lalagay pa na, itataas ulit namin. Tara. O, di ba? Nakapasok na tayo dito sa So yun, Gopo. ito naman, may mga dito, mga historical artifacts. Ito, gusto kong pakita sa iyo to kasi ito, handwriting to ni President Ramos para sa aking itay. Okay, basag siya, mukhang basag, di ba? Oo, basag siya kasi nung merong narrative yan kasi nung pumutok ang bulkan, napakalakas ng lindol dito. Nalaglag to. So nabasag. So, but the thing is, we want to still display it because it tells you also of some of the recent events that happened here in Taal regarding the Taal volcano eruption.
So, not to mention the fact na, siguro, it's a very tangible way of showing it. Oo. Pero ito, sinulat ito ni Handwritten talaga niya yan. Ganyan mabusisi magtrabaho si President Ramos na binibigyan niya ng promotion ng aking tatay. Sinabi niya from Solicitor General, ikaw yung magiging ambassador na. At siya mismo ang sumusulat ng sulat para may pakita, tapos nung sinusulat niya, ini-edit niya yan. Tapos pag edit niya, yung mga edit siya ni President Ramos, ito na yung huli. Ayan na yung huli. Yan na yung promotion letter niya. So pinakita ng tatay ko. Promotion letter ng father niyo po. Ayun. So ito ang aking ito yung aking lolo na ditong lumaki. Ito si Eliseo, doktor siya. Ito yung asawa niya si Elisa na ilustre, taga dito sa Taal din. Pareho silang taga Taal. Oo. At 5 silang anak. Ito yung tatay ko. Pero lahat sila rumaos na except ito siya buhay pa siya. How old na siya, sir? Siguro mga na siya ngayon, 70? pushing 90 na siya. Yung mga 90 na siya. Okay. So ito naman ang nanay at saka tatay. Nung kinasal sila? Silang kinasal noong 1961. Parang buntis na yung mother mo dyan, sir. Hindi naman. Ay, hindi ba? Hindi ba? Hindi naman. O baka ano lang yung damit niya, no? Filipiniana. Ito naman, pakita ko sa iyo to dahil ito yung mga lola at lolo ko nung dito sila na dito yung mga nakatira dito. Oo. Nung ako'y bata pa, ang binibisita namin dito si Ilang, si Angge, saka si Pai. Silang tatlo ang nakatira dito. Ang lolo ko nakatira yan sa Sampaloc, Maynila. Ito naman dentista, doon din sa Maynila. Ito naman asawa niya ito si Manggubat, si Lola Miling. So ito ang lola ko si Elisa. So pero itong tatlo ang binibisita namin dito. Sila ang Tres Marias ng bahay ng Taal. Kasi wala silang mga anak. So kami yung mga anak, kami mga nila, yung mga apo nila. Oo. Wala silang mga anak, so kami yung mga inanak nila. Ito naman yung bahay ay nire-dedicate noong March 2001. Dito yan, sir, ano? During the restoration. Dito yan sa labas yan. Oo. So makikita mo na yung marker. Okay, so this was during the restoration of the Goco House in 1999. Okay. So ito naman ang aming kapitan, Encarnacion, saka ang aming unang lola na si Tomasina Goco Encarnacion. Okay. Hindi na namin siya naabutan dahil rumaos na siya nung bata pa kami. Of course, ito si Robbie Goco, kapatid ko. Kapatid nyo, yan yung siya yung chef. Siya yung very prominent and popular chef ng and he has a few restaurants in Manila like Sima and Green Pastures and Sima talaga, sir? Sa amin yun. I see. So amin yun. Sa kanila pala yung Sima. So ito naman itong litratong ito nung ang bahay ay nag-celebrate ng 100 years nung 1971. Oo. Nagsama-sama kami lahat at sinelebrate namin. Andyan ka ba, sir? Oo, nandito ako. Ayan ako. So, nag-date ako, 71. So, bata pa ako dyan. Mga 5 taon ako dyan. Saan yung bahay na yan, sir? Sa harap. Doon sa harap. Really? Pero nakapansin mo, puti. Oo. Tsaka merong grills. Pero wala na yung grills na yan. Pero puti yung bahay noon. Parang ang laki nung daanan, sir. Parang. No? Pero ayan ang aming Yan buong angkan. Ayan ang aming buong angkan during that time. So, masasabi mo, malaki ang aming pamilya. Oo, ang dami nyo. Marami kami. Ayun nga. So, anyways. So, dito naman tayo. Diba? Nakakatuwa yung ano. Etong ano mo, sir, Nara ba to? Oo, Nara to, no? Nara yan. Original yan. Original po ito. So, as you can see, since kahoy yan, we have to always, ang maintenance sa mabusisi, we have to always do anti-anay. So, taking care of a house like this is always intensive yan. Parating meron kaming kailangan magbigay ng panahon. You really have to care for an old house like this, otherwise masisira. Totoo, sir. Totoo. And so, kami naman, ang henerasyon namin, hindi naman kami nagkakasala dyan. So, we want to make it look dignified. Kasi, ang nakakatuwa niyan, kasi kami na ang 5th generation ng Goco dito sa Taal. And ang Goco, ibig sabihin ng Goco is either 5 pesos, 5th generation, 5th child. So, kaming 5th generation na kami na ang nagrepresentante dito ngayon. We want to make sure that in our generation, we are doing what we can, not only for our own house, not only for the Goco name, but also for the Filipino heritage
na importante sa ating lahat. Oo. And so ang ginagawa ko dito ay nag-host ako ng mga historical lunches and tours for anybody who might be interested in not only touring our house but also touring Taal. So yun ang ginagawa ko dito. Yung tour package ko usually it's 1750 per head. Kasama na yung lunch. And then meron din akong house tour with lunch. At ang tour ko, it starts at 11 in the morning and it ends at 5 in the afternoon. So ang tour na yan, kasama yung bahay, meron kaming historical narrative ng bahay, tsaka ng pagkain ng bayan ng Taal. At pagtapos niyan, meron akong walking tour ng Taal Town. At mamamasyal tayo sa mga lumang bahay dito sa Taal. At saka yung mga newly restored houses na naging siguro naging mga restaurant na. Oo. At para makita nila ng taong bayan yung mga changes dito sa Taal na napakaganda. At ang aming simbahan nga dito, yung Taal Basilica ay kare-restore lang. At maganda siya ngayon. So maraming nangyayari dito restoration at nakakatuwa dahil feeling namin lahat dahil nag-aambag ang mga taga-Taal din, nagtutulungan kami na renaissance kami ngayon. Kami rebirth na ang Taal, nagkakaroon na ng rebirth. At every year nakikita mo na merong mga pagkakaiba na magaganda. Oo. Lalong gumaganda ang eksperyensya ng pagbibisita ng bayang Taal. Grabe itong hagdan mo, sir. Itong hagdan mo, sir, Nara to mo Lave? Parang Nara din, actually, parang Nara din. Oo, pero ibang kulay lang, no? Oo. Diba? So, nandito na tayo sa baba. Dito tayo sa baba. So, ito, dating silong ito ng bahay, dito dinalagay dito dumadaan ang kabayo, at ang karwahe. So, dyan pinaparada. Kasi ito, kami bata pa, nung pumupunta kami dito, this had a very utilitarian, purpose. Talagang may nakatira. Pero ngayon, more like parang museum na siya kasi nung 1999, nung ni-restore to, pati yung sahig, di ba? Ngayon, parang Spanish style na siya, parang machuca tiles, no? Pero dati, brick pa yan. So, very purposeful and utilitarian. So, ngayon, more museum na siya. So, ito, makikita mo, ito ang kwento ng bahay na to in a few words. So, yan. So, makikita mo na ang aking tatay si Raul, ang nagpaayos ng bahay na ito. At ang nanay ko ay si Marieta Primicias na dating anak ng senador. Not to mention the fact that she was also a government official during the Ramos administration. She was the founder of the National Commission to Fight Poverty. NACP, National Anti-Poverty Commission. Okay. Kasi ang Sabado usually what we do here is we clean up the house, prepare for a tour the next day, whatever, what we have to do to make the house very clean and dignified. So, usually kung may nakikita kaming pundi. Pundi. Palit na agad. Like it. Maayos, magandahin. Okay. So, dito nagsisimula ang aking tour. Pagdating nila dito, ini-introduce ko sila dito, tapos papakita ko itong pintuan namin. Siyempre, may istorya yan. May istorya rin yan. Kasi ito ay pintuang nung unang panahon pa ito, nung ginawa itong bahay na ito, nandito na itong pintuan. At may significance yan, may meaningfulness yan. Kasi ito, OG nave or onion top. Ang disenyong yan ay typically makikita mo sa mga Muslim countries, Moro. Oo nga, sir. Why? Because Batangas had a Moro past. That's why ang aming kasabihan dito, ang colloquial term namin, alam mo naman, alae kami ng alae dito. Kasi it is an homage to Allah. Alae means, oh my God or God first. An homage to Allah, the Muslim God. So ngayon, ito ang aming, meron kaming ganitong pintuan, which actually signifies honor. It is a house of honorable people. Kaya pala ganyan ang disenyo niya. Oo, kaya ganyan ang disenyo. So ito naman, ang aming knocker. Ka. Pero ngayon kasi kamay na lang ngayon eh. Oo, kamay na lang to. Tao po! Diba? Ito naman, bigay sa amin ito ni, knocker to, pero bigay sa amin ito ni Alejandro Roses. Who was the former NHCP chair during the time that this house was restored.
And he's also notable because he is a national artist for literature. Oo. So ang nabigay sa amin ito ay isang national artist. Knocker ang tawag. Knocker.